Ako si Daniel Reyes at maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa pag-unawa sa ekonomiya ng mundo. Sa totoo lang, may panahon na parang buong mundo naniwala na isang araw gigising na lang tayo at sasabing ayun na, nalampasan na ng China ang Amerika. Parang iyan na ang kwento ng siglo. Noong dekada 2010, halos lahat ng marurunong sa telebisyon, sa pahayagan, sa malalaking bahay kalakal, iisa ang tono. Sabi nila, hindi na raw tanong kung malalampasan ng China ang Amerika. Ang tanong na lang, kailan? At kung titingnan mo naman noon, aba, may dating talaga ang kwento. Kaliwat kanan ng tayong gusali, tulay, daan, tren, ang laki ng pabrika, ang bilis ng galaw, ang bagsik ng pag-angat. Parang isang higanteng kabayo na tumatakbo ng diretso habang ang iba hinihingal pa lang sa umpisa. Kaya maraming naniwala na baka nga isang araw ang sentro ng mundo ay tuluyang lilipat sa Beijing. Pero heto na tayo ngayon, nasa huling bahagi na ng dekada 20 at ang tanong biglang nag-iba. Hindi na, kailan malalampasan ng China ang Amerika? Ang tanong ngayon ay, malalampasan pa ba talaga? Kasi imbes na tuluyang lumiit ang agwat, parang may mga taon pang mas lumalayo ang pagitan. Habang ang Amerika, kahit sabog-sabog ang politika, maingay ang halalan at parang laging may sariling drama, nakakabawi pa rin. Samantalang ang China na dati parang makina na hindi napapagod, ngayon may tunog na parang inuubo. Hindi pa naman sira ng tuluyan, pero halatang hindi na iyon ang dating tikas. At diyan nagsisimula ang tunay na usapan. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ang bansang dating tingin ng marami ay susunod na hari ng daigdig, ngayon parang natapat sa isang pader na hindi basta mababasag? Para maintindihan iyan, kailangan muna nating linawin kung bakit napakahirap talagang lampasan ang Amerika. Kasi ang akala ng iba, kapag mas marami kang pabrika, mas marami kang sementong na ibuhos, mas marami kang tulay at riles, ikaw na ang pinakamalakas. Hindi ganun kasimple. Ang lakas ng Amerika hindi lang nasusukat sa dami ng ginagawa niya. Nasa lalim ng kaniyang pamilihang salapi, sa lawak ng tiwala sa kanya, at sa kakayahan niyang humatak ng puhunan mula sa buong mundo. Sa Amerika, hindi lang basta umiikot ang salapi. Doon parang may malaking pusod na humihigop ng yaman, talino at tiwala mula sa iba't ibang sulok ng daigdig. Kapag may bagong kaisipan, bagong paraan ng negosyo, bagong teknolohiya, madalas sa Amerika iyan pinapalaki. Kapag may gustong maglagak ng malaking puhunan, madalas Amerika ang tingin. Kapag may mayamang bansa na gustong magkubli sa panahon ng gulo, sa dolyar at sa mga papel ng Amerika, tumatakbo. At isa pang malupit na kalamangan ng Amerika, ang kaniyang kabuhayan ay pinapatakbo ng malakas ng sariling mamamayan. Ibig sabihin, malaki ang ikot ng paggastos sa loob mismo ng bansa. Hindi lang siya umaasa na bumili ang ibang bayan ng kaniyang paninda. Kapag malakas ang loob ng mga mamimili, malakas ang tindahan, malakas ang negosyo, malakas ang hanapbuhay. Para iyang tindahan kahit humina ang mga suki sa kabilang kanto, buhay pa rin dahil ang buong barangay sa loob niya mismo ang bumibili. Samantalang sa modelo ng China, matagal na umandar ang makina sa kombinasyon ng murang paggawa, napakalaking pamumuhunan at pag-asa na patuloy na bibili ang mundo ng kaniyang mga produkto. Maganda iyan habang bata pa ang lakas ng bansa. Pero kapag dumarating ang mga bitak, dun mo makikita kung alin ang matibay at alin ang mukhang matibay lang pala noong bagong pintura pa. Dito papasok ang isa pang mahalagang salamin, Hapon. Kasi kung may bansang dati ring itinulak ng imahinasyon ng mundo bilang susunod na hahawak sa korona ng Amerika, iyon ay Hapon. Noong dekada 80, grabe ang dating ng Hapon. Sabi ng marami noon, eto na. Ito na ang bansang hindi na mapipigilan. Bumibili ng mga tanyag na gusali sa Amerika, nangingibabaw ang mga kumpanya sa maraming larangan at parang lahat ng bagay na may kalidad, may tatak ng Hapon. Pero alam natin ang nangyari. Pumutok ang napakalaking bulan ng mga ari-arian. Bumagal ang takbo. Dumating ang mahabang panahon ng panghihina. Hindi naman gumuho ang Hapon na parang bahay kubong tinangay ng bagyo, pero nawala ang dating ahas na mabilis pumulupot. Naging mas mabagal, mas maingat, mas tahimik. At ngayon maraming tumitingin sa China at nagtatanong kung ang daan ba nito ay kahawig ng dinaanan ng Hapon. Hindi eksaktong pareho, pero ang mga anino, aba, magkamuka. Isa sa pinakamabigat na dahilan ay ang usapin ng populasyon.
Noong lumalakas ang China, napakalaki ng pakinabang niya sa napakaraming kabataang manggagawa. Iyon ang isa sa lihim ng kaniyang pag-akyat. Maraming tao, bata pa, handang magtrabaho, mas mababa ang pasahod kaysa sa mauunlad na bansa, kaya natural na doon nagpuntahan ang mga pabrika. Parang may napakalaking hukbo ng paggawa na pwedeng magtulak sa ekonomiya ng tuloy-tuloy. Pero ang problema, ang lakas na iyan ay hindi habang buhay. Ang dating patakaran sa bilang ng anak ay nag-iwan ng malalim na sugat. Ngayon, mababa ang panganganak. Dumadami ang matatanda, kumukonti ang kabataang papasok sa lakas paggawa. At kapag nangyari iyan, parang unti-unting nauubos ang langis ng makinang dati hindi namamatayan. Isipin mo ang isang lipunang mas maraming matatanda kaysa sa mga pamilyang nagsisimula pa lang. Sino ang bibili ng bagong bahay? Sino ang bibili ng mga gamit pampamilya? Sino ang bubuhay sa mga paaralan, sa pamilihan, sa mga bagong negosyo para sa kabataan? Kapag lumiit ang bagong salinlahi, humihina ang hinaharap na paggalaw ng loob ang pagkonsumo. At ang masakit dyan, hindi mo iyan maayos sa isang utos lang. Hindi pwedeng sabihin ng pamahalaan, sige manganak na ulit kayo tapos biglang aagos na ang mga sanggol kinabukasan. Hindi ganyan ang buhay. Kapag mahal ang bahay, magastos ang pagpapalaki ng anak, mabigat ang trabaho at malabo ang kinabukasan, maraming mag-asawa ang mapapakamot ng ulo at magsasabing baka wag na muna. Kaya ang problema ng populasyon sa Tsina ay hindi gasgas na usapan lang. Iyan ay parang mahabang ulap na ayaw umalis sa ibabaw ng ekonomiya. Samantalang ang Amerika, kahit may sarili ring suliranin sa panganganak, may isang malakas na alas. Nakakakuha pa rin siya ng mga tao mula sa ibang panig ng mundo. May pumapasok ng mga manggagawa, may pumapasok ng mga iskolar, may pumapasok ng mga bihasa sa agham at teknolohiya, may pumapasok ding ordinaryong taong gustong maghanap ng panibagong buhay. Iyan ang isa sa mga bagay na nagbibigay sa Amerika ng bagong dugo. Parang kahit medyo tumatanda ang katawang bayan, may tuloy-tuloy pa ring bagong hininga. At sa panahon ngayon, malaking bagay ang makahatak ng talino. Ang bansang kayang mang-akit ng pinakamagagaling na isip, may bentahe na agad sa larangan ng bagong tuklas at bagong negosyo. Pero kung populasyon ay mabigat, ang pabahay naman ay parang dambuhalang bato na nakapatong sa dibdib ng China. Matagal na panahon, ang pabahay ang isa sa pinakamalalaking tulak ng ekonomiya roon. Hindi lang basta tirahan ang tingin ng maraming tao sa bahay. Para na rin yung alkansiya, yaman, dangal at pangako ng magandang kinabukasan. Kaya todo ang pagtatayo. Bili ng lupa, benta ng unit, utang dito, utang doon, tapos itatayo ang susunod na proyekto gamit ang salaping nakuha sa una. Habang tumataas ang presyo, parang maayos ang lahat. Pero alam naman natin ang problema sa mga bagay na masyadong umaasa sa utang at pag-asang laging tataas ang halaga. Dumarating ang punto na humihinto ang musika. At may mga naiiwang walang upuan. Nang higpitan ang daloy ng pautang, doon nagsimulang lumitaw ang matagal nang itinatagong kahinaan. May mga dambuhalang kumpanya na nayanig. May mga proyektong hindi natapos. May mga mamamayang naghulog na pero ang bahay hindi pa rin mabuo. Iyan ang matinding sampal sa tiwala. Kapag nawalan ng tiwala ang karaniwang mamamayan sa pabahay, hindi lang iisang negosyo ang apektado. Ang buong pakiramdam niya sa kayamanan ay nanginginig, lalo na kung malaking bahagi ng ipon at yaman ng pamilya ay nasa bahay at lupa. Kapag bumaba ang halaga ng bahay, parang pakiramdam ng tao ay bigla siyang humirap kahit hindi pa nababawasan ang laman ng pitaka niya sa araw na iyon. Dahil doon, magtitipid siya. Hindi bibili ng bagong gamit, di gagalaw ng maluwag ang paggastos. At kapag ganyan ang ginawa ng milyon-milyong tao ng sabay-sabay, aba, malamig talaga ang takbo ng kabuhayan. Parang iyan din ang malaking aral mula sa Hapon noon. Nang pumutok ang bula ng mga ari-arian, hindi lang presyo ng lupa ang bumagsak, bumagsak din ang loob, bumagsak ang gana, bumagsak ang pagnanasang mangutang para sa paglago. At kapag ang buong lipunan ay biglang mas gustong magbayad ng utang kaysa mangarap ng panibagong paglawak, matamlay ang ekonomiya. Iyan ang delikadong lagay na madalas ilarawan ng mga ekonomista
Kapag ang mga pamilya at negosyo ay inuuna ang pag-aayos ng sugatang kalagayang pinansiyal kaysa paggastos at pamumuhunan, humihina ang ikot ng salapi. Kahit pababaan ang halaga ng pautang, kung takot naman ang mga tao, sino ang uutang? Parang may libreng sabaw sa handaan pero wala nang gustong sumalok dahil busog na sa pag-aalala. May isa pang mabigat na pasanin, ang utang ng mga pamahalaang lokal. Sa paghabol sa taas ng kabuhayan at sa mga itinakdang layunin, maraming lokal na pamahalaan sa China ang gumamit ng samut-saring paraan para humiram at magtayo ng malalaking proyekto. Noong una, maganda iyan sa mata. Bagong tulay, bagong himpilan, bagong riles, bagong paliparan. Astig pakinggan, ang problema hindi lahat ng itinayo ay may malinaw at sapat na balik. May mga proyektong maganda sa larawan pero hindi naman ganoon kalakas ang kinikita sa tunay na buhay. Para iyang tindahang pinaganda ng todo, may ilaw, may tarpaulin, may aircon, pero kulang naman sa bumibili. Ang gastos tuloy nananatili, ang kita hindi sumasabay. Kapag lumaki ng lumaki ang mga utang na iyan, may dalawang masamang bunga. Una, kailangang unahin ang pagsalba sa mga lumulubog na bahagi kaysa ibuhos ang salapi sa mga bagay na makalilikha sana ng bagong lakas tulad ng bagong kaalaman, bagong imbensyon at mas mabisang serbisyo. Ikalawa, lumalaki ang alinlangan ng mga tao at ng mga negosyo. Kapag alam mong maraming nakatagong sakit sa loob ng bahay, mahirap magkunwaring maayos ang pader. Maaring pigilan ng sentral na pamahalaan ang biglaang pagkawasak. Oo. Pero ang tanong, hanggang kailan at sa anong kabayaran? Dahil bawat pagligtas sa lumang problema ay may salaping hindi na ilalaan sa bagong pag-asenso. Ngayon naman, usapang teknolohiya. Dito lalong humihirap ang laban ng China. Kasi ang labanan ngayon hindi na lang sa dami ng bakal o sa dami ng manggagawa. Nasa pinakaubod na ng teknolohiya ang laban. Ang maliliit na piraso ng elektronika na nagpapatakbo sa makabagong daigdig ang bagong ugat ng kapangyarihan. At dyan, malinaw na gustong pigilan ng Amerika ang mabilis na pag-abot ng China sa pinakamataas na antas. Kapag nahirapan kang makakuha ng pinakaabante at pinakakritikal na mga sangkap at kasangkapan, babagal ang pag-unlad mo sa mga larangang mahalaga sa kinabukasan. Oo, pwedeng maghabol. Oo, pwedeng magbuhos ng napakalaking salapi. Pero ang ganitong agwat ay hindi nadadaan sa simpleng yabang o dami ng pondo. May mga bagay na inaabot ng mahabang panahon, pinong kaalaman, at mahabang hanay ng matitinding kasanayan. Samantalang ang Hapon, kahit hindi na siya ang hari ng maraming kagamitang pang-araw-araw gaya noon, nakapwesto naman siya sa mga bahaging hindi madaling palitan. Parang hindi na siya ang nakatayo sa entablado sa harap ng ilaw, pero siya pa rin ang may hawak ng mga tornilyong kapag inalis mo, titigil ang buong makina. Iyan ang tusong lakas ng isang hinog na ekonomiya. Hindi kailangang lagi kang pinakamaingay para manatiling makapangyarihan. Minsan, sapat ng ikaw ang hindi pwedeng mawala sa loob ng tanikala ng paggawa. Sa loob naman ng China, lumalabas ang isa pang nakababahalang anyo ng pagkapagod. Ang panghihina ng loob ng kabataan at mamimili. Kapag ang kabataan ay humaharap sa hirap makahanap ng disenteng hanap buhay, sa pagod ng napakahabang oras ng trabaho, sa taas ng gastusin, at sa pangambang baka hindi rin naman sulit ang pagpupunyagi, may ilan talagang pipiliing umurong. Hindi sa tamad, kundi napapagod lang sa larong pakiramdam nila ay laging sila ang talo. At kapag dumarami ang taong ampasya ay sapat na ang kaunti, basta hindi ako mababaon, humihina ang sigla ng kabuhayan. Kasi ang modernong ekonomiya, gusto niya ng pag-asa. Gusto niya ng taong handang gumastos para sa bukas. Gusto niya ng pamilyang naniniwalang mas gaganda pa ang kanilang kalagayan. Kapag ang nangingibabaw ay pag-iingat, pagtitipid at pag-urong, parang lamig na unti-unting gumagapang sa palengke. Kapag tumagal pa ang ganitong asal, lumilitaw ang isa pang multo, pabagsak na presyo o napakahinang paggalaw ng presyo. Sa unang tingin, sasabihin ng ilan, ayos iyan, mura ang bilihin. Pero hindi ganoon kasimple. Kapag paulit-ulit na bumababa o ayaw gumalaw pataas ang presyo dahil mahina ang sigla ng mga mamimili, nag-aatubili ang mga negosyo, bakit ka magpapalawak kung alam mong mahina ang bili ng tao? Bakit ka kukuha ng maraming manggagawa kung alanganin ang hinaharap? At kapag tumigil ang negosyo sa paglakas,
mas lalong nangangamba ang mamamayan. Kaya umiikot lang sa masamang bilog. May isa pang puwersang unti-unting sumisipa sa China palabas sa dati niyang puwesto bilang halos iisang sentro ng paggawa ng mundo. Pagkatapos ng mga dagok sa tanikala ng supply at pagkatapos uminit ang alitang pampolitika sa pagitan ng malalaking bansa, maraming kumpanya ang napaisip. Sabi nila, delikado kung iisang lugar lang ang aasahan natin. Kaya may mga naghahanap ng dagdag na himpilan sa Timog Silangang Asya, sa India, sa Mexico at sa iba pang lugar. Hindi ibig sabihin na bigla nang mawawala ang China sa paggawa. Malayo pa roon, napakalaki pa rin ang kaniyang kakayahan. Pero iba ang pinakamalaki sa kaisa-isang mapagpipilian. At kapag unti-unting may ibang lugar nang handang sumalo, nababawasan ang kapangyarihang taglay ng dating halos walang katapat. Idagdag mo pa rito ang lakas ng dolyar. Hanggat ang salapi ng Amerika ang nananatiling pangunahing taguan ng tiwala ng mundo, mahirap talagang lampasan ang kaniyang impluwensiya. Hindi lang iyan tungkol sa pera sa pitaka. Iyan ay tungkol sa kakayahang magtakda ng laro, sa lawak ng pananalig ng daigdig sa mga pamilihan niya at sa kapangyarihang magpatupad ng parusa o paghihigpit kapag kinakailangan. Gusto man ng China na mas lumawak ang gamit ng sarili niyang salapi, may hangganan pa rin iyan habang hindi ganap na malaya ang galaw ng puhunan at habang may alinlangan ng daigdig sa antas ng pagiging bukas at mahuhulaan ng sistema nito. Sa madaling sabi, hindi sapat na malaki ka para ikaw ang pagtiwalaan. Kailangan ding makita ng iba na ligtas, malinaw at matibay ang iyong mga tuntunin. At may bagay pang hindi laging nabibilang sa mga chart pero napakahalaga, ang kakayahang makahikayat sa puso at isip ng mundo. Dito malakas pa rin ang Amerika at sa ibang paraan, malakas din ang Hapon. Ang Amerika, kahit maraming kapalpakan at kontradiksyon, nakapaglalabas pa rin ng mga larawan, kwento, tatak, paaralan at pangarap na gustong lapitan ng napakaraming tao. Ang Hapon naman, kahit mabagal ang paglago, nakakabuo ng paghanga sa pamamagitan ng kultura, disiplina, sining at kakaibang paraan ng pamumuhay. Samantalang ang China, kahit malaki ang ginagastos para sa paglikha ng mabuting larawan sa labas, hirap pa rin makakuha ng parehong antas ng likas na paglapit at paghanga. At sa panahon ngayon, hindi sapat na may pera ka. Kapag gusto mong mamuno ng pangmatagalan, mahalagang may mga gustong sumama sa iyo hindi lang dahil natatakot sila o dahil may pakinabang, kundi dahil naniniwala sila sa anyo ng kinabukasang iniaalok mo. Dito rin pumapasok ang usapin ng kapaligiran para sa malayang paglikha ng bago. Ang ilan sa pinakamalalaking lakas ng Amerika ay hindi basta-basta ipinagawa lang mula sa itaas. Umusbong iyan sa halo ng malayang pag-iisip, tapang sumubok, tapang mabigo, at sistemang may puwang para sa mga kakaibang kaisipan. Sa China, napakabisa ng modelo kapag ang layunin ay mabilisang pagtipo ng lakas para sa malinaw na tunguhin, gaya ng paglalatag ng daan, riles o pagpapatayo ng pabrika sa napakalaking sukat. Pero sa mga larangang nangangailangan ng tunay na pagbasag sa nakasanayan at ng puwang para sa mga ideyang pasaway pero maaaring maging susi sa bukas, mas komplikado ang laban. Kapag masyadong kinakabahan ang mga negosyante at nag-iisip kung hanggang saan sila pwedeng lumipad bago putulin ang pakpak nila, natural na aatras ang ilang uri ng pangahas na paglikha. Kaya ngayon, ang mas tamang tanong ay hindi na kung mahina ba ang China. Hindi. Napakalaki pa rin ng kanyang bigat. Napakalaki pa rin ang kanyang puwersa sa kalakalan, sa paggawa, sa teknolohiya at sa politika. Ang mas tamang tanong ay kung sapat ba ang bigat na iyan para lampasan ang Amerika sa kabuuan at kung kaya ba niyang iwasan ang matagal na panahong mabagal, mabigat at puno ng pagkadismaya na dinaanan ng Hapon. Sa ngayon, mukhang napakahirap dahil sabay-sabay ang mga problemang kinakaharap niya. Tumatanda ang populasyon. Humihina ang loobang pagbili, nalugmok ang pabahay, mabigat ang utang ng lokal na pamahalaan. May hadlang sa pinakamataas na antas ng teknolohiya, may pag-alis o pag-iingat ng ibang dayuhang negosyo. At higit sa lahat, humihirap ang pagbuo ng bagong himala kapag ang dating mga makina ng paglago ay hindi na gumagana tulad noon. Hindi rin naman ibig sabihin na tapos na ang kwento ng China. Huwag tayong OA na parang teleseryeng biglang nilason ang bida sa unang linggo. Maaari pa rin siyang magbago, mag-ayos, at humanap ng bagong anyo ng paglago.
May kakayahan pa rin siyang mag-ipon ng lakas, may malalaking kumpanyang kayang makipagsabayan, at may pamahalaang may kakayahang gumalaw ng malakihan kapag gugustuhin. Pero ang punto ay ito, ang dating tuwid na daan paakyat ay hindi na tuwid. Marami ng lubak, marami ng liko, at baka ang tunay na hantungan ng China sa susunod na mga dekada ay hindi ang maging eksaktong kapalit ng Amerika, kundi maging isa sa ilang malalaking haligi sa isang mundong mas hati-hati ang kapangyarihan. At tungkol naman sa Hapon, siguro panahon na ring itigil ang sobrang babaw na tingin na para bang isa siyang halimbawa lang ng pagbagsak. Kahit mabagal ang paglago sa loob ng napakahabang panahon, nanatili siyang may mataas na antas ng pamumuhay, maayos ang lipunan, at malalim ang naipundar na yaman sa labas ng sarili niyang pulo. Ibig sabihin, ang isang bansa ay hindi nasusukat sa bilis lang ng takbo. May mga bansang mabagal pero matatag. May mga bansang hindi maingay pero may hawak pa rin sa ilang susi ng pandaigdigang kabuhayan. Sa madaling sabi, ang pagiging dakila ay hindi laging pasigaw. Minsan, pasimple lang, pero kumpleto ang resibo. Sa huli, ang malaking aral dito ay simple pero masakit tanggapin. Hindi sapat ang laki. Hindi sapat ang bilis. Hindi sapat ang dami ng gusali, dami ng pabrika, o dami ng pautang na naipasok sa sistema. Ang tunay na lakas ng isang bansa ay nasa tibay ng mga pundasyong hindi agad nakikita sa unang tingin. Demografiya, tiwala, malusog na pamilihang salapi, kakayahang lumikha ng bago, lakas ng loob ang mamimili, at ginhawang panlipunang nagbibigay ng pag-asang gumastos at mangarap ang mamamayan. Dito ngayon, hirap ang China. At habang hindi niya naaayos ang mga sugat na iyan, mananatiling mailap ang pangarap na tuluyang malampasan ang Amerika. Kaya kapag may magtanong sa iyo kung bakit hindi pa rin nalalampasan ng China ang Amerika, kahit ang laki-laki na niya, pwede mong sabihin na hindi kasi ito simpleng paligsahan ng paramihan ng semento o paramihan ng usok ng pabrika. Ito ay laban ng tibay ng loob, tibay ng sistema at tibay ng tiwala. At sa laban na iyan, kahit napakalakas ng China, marami pa siyang kailangang ayusin. Samantala ang Amerika, kahit magulo, kahit maingay, kahit minsan parang laging may sariling sabit, may mga sandatang hindi madaling gayahin. At ang Hapon naman, kahit hindi na siya ang batang siga sa kanto, napatunayan niyang pwedeng hindi ikaw ang pinakamabilis, pero ikaw pa rin ang isa sa pinakamatatag. Sa totoo lang, parang ganito lang yan. Sa umpisa ng handaan, may isang taong sobrang ingay, sobrang daming bitbit, at parang siya na ang hari ng salo-salo. Lahat nakatingin sa kaniya. Pero habang tumatagal ang gabi, mapapansin mo kung sino ang may tunay na laman, sino ang may sapat na baon, sino ang may kakayahang magtagal hanggang umaga, at sino ang hindi agad nauubusan ng hininga. Sa ngayon, ang China ay nananatiling napakalaking puwersa, pero hindi na sigurado na siya ang susunod na tatayong nag-iisa sa tuktok. At iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga susunod na taon. Hindi lang para sa China, hindi lang para sa Amerika, kundi para sa buong mundong nakatali ang kapalaran sa galaw ng dalawang higanting ito.